In a world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists. To open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation, to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravind. This is your time, your journey, the preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laureta, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, who is sir? Happy Father's Day, Brother Tony. Advance Happy Father's Day. Yun, at syempre sa mga naggagandahang, Yun. nagingit, Yun. co-host natin. Good evening, Sister Sai, Sister Ara, and Sister Rona. Amen, amen. Alright, so sa pagkakataon pong ito, Sir Roy, bigyan po muna natin ng pagkakataon na bumati. Sayang naman, na binati natin na sila po ay maganda. Sila muna bigyan natin ng pagkakataon na sila po ay bumati sa lahat po ng mga early birds po natin sa ating live stream. Alright? I think, pangunahan po muna natin ni Ma'am Ara. Thank you, Sir Tony. Good evening po sa inyong lahat. Team Preparation at sa lahat na nakatune in sa ating programa ngayong gabi. Advance Happy Father's Day po. At ganoon din po, salamat sa muling week na ito na nagkita-kita po tayo sa ating programa. At syempre gusto na naming batiin ang mga nanonood na sa gabing ito. At unang-una na dyan ang aming area sa Southeast Family. Good evening po. At sa Team Fearless. Amen. Pangunguna ng aming leader na Sir Emilio at si Sir Delphine. Ay, leader mo na rin pala yan, ha? Lahat. At ganoon din po, kasama na po natin si Ma'am Helen Kapundan, si Ma'am Jenny Lacson, si Ma'am Moriel Garino, at ganoon din po si Ma'am Stella Islawan, at ganoon din po kasama na natin si Ma'am Cecilia Ampig, at si Sir Nino Gonzalvo. Ganon din po si Ma'am Yang Laurena, good evening ma'am. At ganon din po si Ma'am Sandra Bergancia. At kasama na rin po natin sa gabing ito si Sir George. Amen, Sir George. Yes. Advance Happy Father's Day, Sir Yes, George. sir. Advance. At ganoon din po si Ma'am Emeline na may birthday kahapon. Si Sino, Ma'am sino? Emeline Landicho. Oh, wow, ma'am. Happy birthday po. Belated happy birthday po. Ma'am Emeline Landicho. At si Ma'am Emery France. At ganoon din po si Frederick Kadungan. Good evening po. At kasama rin po natin si Ma'am Aloha Daep at si Sir Renante Bayubay at si Ma'am Lian Leona. Amen. Si Ken Strike at ganoon din po si Abondio Gamay. Good evening po kay Ma'am Venus Tadeo, kay Sir J.R. Mosquera, si Sir Daylan Blake at si Sir Iwon Arayi. Good evening, Sir Trinidad, at sa lahat po. Ang sabi po ni Sir Ewan. At si Sir James Diayon, at syempre si Ma'am Christy, si Ma'am Tinay Blanca Trinidad ay nanonood na rin po. At ganoon din po, kasama rin po natin si Juana Red. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsama sa amin sa programa ngayong gabi. At syempre, ang iba ay babatiin din po ni Ma'am Cyril. Yan, ang ganda na boss ni Ma'am Ara, parang siyang flight stewardess. Ay, ano? thank Talaga? you po. Ay, good evening po muli sa inyo lahat. Gusto ko po, sana ako eh. gusto ko mabatiin lahat po ng team preparation mula po sa Team Patient,
Team Fearless, Team Steadfast, at syempre, yung Team Purposeful. Lahat ng leader ay hopefully on the way na kayo. That's right. Parang may Amen. space sa unahan natin. Hindi ako sanay, may mga gwapo rito natin. Usually ako Oo po. nga, isa pa lang yung gwapo. Isa pa lang. Yes, At least sir. merong isa. Yes, sir. At syempre gusto ko pambatiin lahat ng mga Bible School student, lahat ng PSS Yes. students Amen. na nanonood. Ayan. Ayan, Amen. dami nila. Ayan. Lahat. Lalo na yung mga nasa Parang short nag-enroll or din. course. Ayan. Opo. Maraming Classmates natin yan. Oo, mga classmates Oo nga, no, natin. STC. Yes. At syempre gusto ko rin pumbatiin lahat mo ng team na nanonood. At syempre yung aking mother na nasa Cavite City, si Mami Wawa, ayan, nanonood daw siya. At syempre gusto kong batiin ang aking asawa sa trabaho. At syempre si Pastor Hill. Pastor Hill. Oh, yes, sir. Good evening. Ayan. Good evening, Pastor Hill, Pastor sir. Hill, good evening po. Happy Father's Day. At syempre sa leader ng Southeast, Sir Maki, Happy Father's Day. At si LG. LG. Ayan. At syempre, yung iba po ay babatiin ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan. At unang-una po gusto ko lang batiin ang ating mahal na pastor at ang mga kasamang mission Yes pastors po, na good evening. nagkapi-kapi po ngayon Yeah. doon Yeah, sa that's right. agonsilyo natin. At ganun din, kasama doon ang aming area leader, si Sir Noel, na magpapastor din yung sir. Talaga? Ang bihira, kinabahan ako bigla. At sa lahat po na kasama po ng pastor natin doon sa Agoncillo na nag-fellowship po sila. And of course, ang West Bank family, ang Ascom Boys and Ascom Girls, at ang ating mga Baptist Builders. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. And kasama din po natin si Ma'am Helen Kapundan, si Sir Jos Uchinang, at si Ma'am Jama, nabati na kanina, Sir J.R. Mosquera, si Ma'am Sandra, si Sir Dean Rodriguez, and si Ma'am Julie Castro. Amen, Dok Ma'am Julie. Ganda. Ma'am Hello Julie. po. Good evening. Good evening. At si Sir Kenneth Nietes, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, si Ma'am Morena po binabati ko, at ang bagong dating ng leader ng Ay, grabe naman. Special talaga, ha? si Sir Ruben. Mararating lang, sir. shoutout ka agad, ha? Oh, at Team ang Purpose. aming leader na parating pa Ay, lang, parating Sir pa Emil, lang. maging present ka na dito. At ganun din, Sir Dave, dahil ang programang ito, Team Prep, dapat kayo ang nangunguna dahil ito ay para sa inyo at may maganda tayong pag-uusapan ngayon. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-host. Kuya sir, baka may naisin po ibatiin. Yun, Dean Rosario Rodriguez, Brad, shout out to you. Ewan Arayi, shout out to you. Jane Chua, thanks for being here for tonight. Amen. Len Regalado and Presi Valdissimo, watching sir with POIC, Len at ASCOM. Keep passing the link and be with us for tonight sapagkat, Brother Tony, this is a special episode for tonight Yes, sir. to It's special. honor all our fathers. Yes, sir. Legal man o legal. Mabuti sa piliwanag ko. Iyon. Yes, sir. And for tonight, this special episode is for you, lahat po ng mga katatayan. Stay with us for tonight, Brother Tony. Amen. Maraming salamat po sir. And of course, sa lahat ng members ng team preparation, we are expecting and we are looking forward na makasama po namin kayo actually or virtually. Actually. Well, anyway, it's isang kagalakan na makasama po namin kayo at maganda po yung ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi. Naway ito po ay makatulong po sa atin lalong-lalo na that this coming Sunday that we will celebrate Father's Day. Alright, so kaya sa lahat ng mga members ng team preparation, we are looking forward to see you all. At show up po kayo sa comment section pag hindi man namin kayo kasama dito, napakaganda po ay makita din po namin kayo dyan sa comment section. If makita po namin at may chance, ay babatiin po namin kayo. Alright, katulad nga po na sinabi ni Sir Roy, tonight is we will have a special episode about Father's Day. Alam niyo po, Sir Roy, kanina yung binanggit niyo po, mapaligal man o illegal, meron kang tatay. Tatandaan natin palagi, lalo-lalo na sa mga kabataan, hindi tayo lumabas ng mundong ito kung wala tayong tatay. Check. No, kaya alam niyo po, lahat tayo ay subject dito. No, napakahalaga na tayo po ay maging kabahagi as we celebrate Father's Day this coming Sunday. At ngayong pong gabi ay wala po kaming ninanais na mangyari is magbigay kami ng dahilan bakit kinakailangan po tayo na mag-celebrate ng Father's Day. Alam niyo po, team preparation at sa lahat ng nakikinig po ngayong pong gabi,
we do really appreciate na kayo po ay nanonood sa ating pong programa ngayong pong gabi. Alam niyo po, ang pinaka-goal po ng programa pong ito ay wala pong iba is makita natin yung puso ng ating pong mga tatay. Kaya yung topic po natin ngayong pong gabi, understanding the heart of a father. Alam niyo po, team preparation at sa lahat na nanonood po sa ating ngayong pong gabi, hindi natin ma-appreciate yung ating pong mga tatay kung limitado lamang po ang kaalaman natin patungkol sa kanila. No? Katulad nga po ng tema po natin sa ating pong simbahan, that I may know Him, mas lalalim yung pagmamahal natin sa Diyos kung mas malalim o mas malawak yung ating pagkakilala sa Diyos. Same thing, ganun din po sa ating pong mga tatay. May mga bagay po tayo or skilled na meron po yung mga tatay po natin, pero there's something or sometimes, na nakakaligtaan natin na ito pala ay hindi maliit na bagay kundi malaking bagay. Kaya ngayon pong gabi, we are praying na makatulong po kami, na magbigay kami ng rason to celebrate Father's Day this coming Sunday, sir. Yun, sabi ni Brother Jed Omar, preferably legal, sir. Yun. Preferably legal. Sabi ni Oscar Sudayon, si 1-4. Happy birthday, 1-4. Classmate ko to sa basic training na NAVSOG. Amen, sir. Sabi niya, good evening, Team Prep. Lalo kay Sir Roy. Happy birthday to you, 1-4. Tama yung sabi mo, Brother Tony. Alam mo na may mga points yung tatalakayin ngayong gabi, which I believe will be a blessing sa mga taga-subaybay natin. Yes, sir. Sapagkat yung mga tatay natin, number 1, may mga burden siya, Brother Tony, na hindi nakikita ng mga Totoo bata yan. ng pamilya. Yes. Many times, kayo mga dumaan na may tatay kayo, you know what I mean. Yung mga tatay, by the very nature of being a man, hindi yan nagpapakita na hihirapan. Totoo yan. Hindi yan kagaya ng babae na biglang sisigaw na lang, na walang kadahi-dahilan. Kaya Kaya pala- iiyak, biglang magdadabog. Talaga, sir? Madalas ko naririnig minsan yun sa PSS officer. Ang ano ba? Oo, may bigla na lang sumisigaw magbabasag doon. ng pinggan, ng plato, whatever. Pero ang kagandaan sa babae ng kanyan, basta! Pag sumigaw ng ganon, Basta. emotional release yan. Yun. Ang lalaki hindi ganon, Ara. Yes, sir. Pero sa PSS, parang lalaki yung narinig ko. Eh, sino magkasabi ng lalaki doon? Lalaki pala yun. Kayong apat na naman. Yun. So yung mga tatay, they have a lot of burdens which are not seen That's right, by sir. the family. That's right. May bayarin. Pagkain sa mesa. May mga malilipat siya ng trabaho. Alam mo, maraming mga burdens ang father na hindi niya pwedeng i-share sa family. Hindi maintindihan ng mga anak. Totoo yan. Lalo ng asawa niya. Di ba? Papagalitan pa siya nun. But pag uwi nila, makita lang nila, ano yung mga anak, everybody is complete at home, kasama sa pagkainan, para tatanggal ang kanyang burden. Ang mga problema niya. He will not open it up to the wife. Again, humanly speaking, unbecoming sa lalaki pag nag-share ng nagpasa load. Di ba? Pinapasa mo yung load mo. Hindi siya nag-ano. But, children, isipin nyo, ang mga tatay nyo, may mga kinakargang burden siya. Yeah, that's right. Yung mga simpleng expressions of love na pinapakita sa mga tatay nyo, malaking tulong sa kanila yan. Yung pag-uwi sa bahay, tay, kumain ka na ba? Tay, akin na yung tsinelas sa Laking sapatos mo. bagay nun. Tay, akin na yung gamit mo. Yeah. Tay, ito, mainit na tsa. Bago ka kumain, tay, mag-ano ka muna. Tay, upo ka muna. These are very simple expressions. Yeah. And yet, yung today's generation, nakakaligtaan natin to. And yet, we expect na pag gutom tayo, may pagkain sa ref. We expect, pag may dapat bayarin sa school, may iaabot yung ating magulang, yung ating tatay. Lahat yan pinaghirapan at pinanalangin ng mga tatayan, Brother Tony. Yes, sir. Kaya alam niyo po, team preparation, napakaganda po na pag-usapan po natin ito eh. Dahil alam niyo po, lalong-lalo na sa mga kabataan natin ngayon, na lumaki kayo na provided na lahat, alam niyo po ba na merong istorya bago pa na-provide ng mga magulang ninyo lahat ng pangangailangan ninyo? Ito yung mga bagay o kwento na hindi po ninyo nalalaman. Kaya dito po, kahit papaano, kung hindi man ito sumagi, minsan sa inyo pong mga kaisipan, we will try to tackle this tonight, na kung saan para mas malaman din natin kung ano yung dala-dali nila. Alam niyo po, it is sad to see
na may mga nakikita tayong mga kabataan na kung saan hindi nila pinapahalagahan yung effort ng kanila pong mga tatay. It's Yeah. sad to see. No? Lalong-lalo na ngayon, mga kabataan natin ngayon, halos lumaki na nandiyan na lahat. Pero alam nyo ba, bago pa, katulad ng sinabi kanina ni Sir Roy, no, pagkagising mo sa umaga, meron ng pagkain. Minsan nga, gigisingin ka pa para kumain, nagagalit ka pa sa Yun. tatay mo eh. Yun. Di ba, alam mo ba may istorya dyan, hindi po biro ang kumita ng pera. Yan ang totoo niyan. Alam nyo, kung maaari man na some of you na nakakapanood ng programa po natin ngayon pong gabi, kung hindi pa kayo nakakaranas ng trabaho, alam nyo po, napakahirap magtrabaho, lalong-lalo na po, yung mindset mo is to provide the needs of the family. Kaya ngayon po, mamaya, isa-isahin po natin po yan and we are praying na maging blessing po yung mga maitatakil po natin ngayon pong gabi when it comes to Father's Day. But before that, nais ko pong umpisahan yung ating pong discussion ngayon pong gabi sa isa pong verse sa Psalms 103, verse number 13. Ang sabi po ng Bible, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Alright. So alam niyo po ba, yung word po dito na pitieth, it carries the sense of deep compassion. No? Tender mercy and love. No? Yan po ang ibig sabihin po dyan ng pitieth. Sino po yung subject ng pinag-uusapan po natin dyan? Like as a father. Ibig sabihin, yung ating pong mga tatay, meron po silang deep compassion sa ating pong mga anak. Meron din po silang lubos na pagmamahal sa ating pong mga anak. Yan po dapat ang wag na wag po nating makakalimutan at dapat po nating malalaman team preparation at sa lahat ng nakakarinig ng ating pong programa. Alam niyo po, nakakalungkot isipin, no? We often understand our father's sacrifices only once we carry the same kind of responsibility ourselves. Ma-appreciate na lang natin yung ginagawa ng ating pong mga tatay kapag nandun na rin tayo sa sitwasyon nila. Naintindihan niyo po ba yan, team preparation? Ngayon, di ba, Dayo ay lumaki po. Siyempre, Dayo po ay nag-aral, and then tayo ay nakatapos sa college. And then, di ba, may mga struggle kapag ikaw ay gumraduate sa college, di ba may struggle sa pag-a-apply, hindi naman kaagad-agad na makakahanap ka ng trabaho, di ba? And then kapag ikaw ay nagkaroon ng trabaho, alam nyo po yung struggle po dyan, yung babiyahe ka araw-araw, gigising ka ng umaga, tapos mas matagal pa yung oras ng biyahe mo kaysa sa oras na ikaw ay nasa opisina. Para lang ikaw ay mapakain. Yan yung mga bagay na kung saan doon lang natin ma-appreciate, ganito pala kahirap yung ginagawa ng tatay ko. Kapag nandun pa lang tayo sa sitwasyon na yun. Kaya ngayon pong gabi, alam nyo, inilalagay po namin kayo, sa lahat ng mga young people, inilalagay po namin kayo sa isang sitwasyon kung ano po ang meron sa ating pong mga tatay. No? Check. As children, we mostly notice what our fathers provides. No? Yan na lang tayo, nakikita na lang natin kung ano po yung napoprovide nila, pero yung story behind that, bago nila ma-provide yan, meron pong paghihirap. No? Alam niyo po, ako po ay nagsasalita po dito, hindi ko po sabihin para sabihin ako po ay hirap na hirap. Well, parte po yan ng responsibility ko No? Bilang isang tatay. Pero ang nais ko lamang pong i-emphasize ngayong pong gabi, kung ganun po ang nararanasan ng mga tatay po natin, wag na wag nating isa sa walang bahala, wag na wag nating imamaliitin yung kanila pong ginagawa para lamang po tayo mabuhay. Tatandaan natin, ikaw ay lumaki sa ganyang sitwasyon dahil merong nagsakripisyong tatay para lamang ikaw ay mabuhay. No? So, sir. Check. Alam mo, tama yung Brother Tony. There are many sacrifices nga na hindi nakikita ng pamilya. But the father will not open this up. Second point, etong mga sacrifices, natsanay ang mga tatay na ipauna yung mga anak. Totoo yan. Kayo muna. Yeah, totoo yan. Oh, pwede niya ipagpaliban yung mga kailangan niya, mga gusto niya. Huwag lang hindi makapagbayad ng tuition yung anak. Huwag lang hindi mabilhan ng bagong damit sa pagbukas ng pasukan.
wag lang na yung mga pangailangan ng mga bata ay hindi niya maibigay. And yet, ang mga tatay, hindi nagrereklamo yan. Ang mas masahol dyan, yung mga kabataan ngayon, they never even think na ang tatay nila, they take them for granted. Yeah, that's Eh, right. ito ay, ang tinla, basta nandiyan lang, okay na. Eh, ito ay mga tao rin to. A simple word of appreciation pa, maraming salamat. Tay, nanay, maraming salamat. Thank you, ma. Thank you pa. Yan pa lang, tanggal na lahat ng pagod ng tatay. Totoo yan. Totoo yan. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng puyat niya. When the whole family is asleep, tulog ang mga bata, tulog ang nanay, buti naman, salamat naman. When everybody is asleep, yung tatay na may iniisip, gising pa yan. Bago yan matulog, iikutan niya ang pamamahay niya. Nakalakba yung mga pintuan. Nakalakba yung mga bintana. Yung gate ba ay naisara. Bago siya matutulog. And yet, pag marami siyang iniisip, hindi pa makatulog yan. But he will never complain. Bakit? Ay, yan ang tatay. Yan ang ugal ng tatay. Kasabi nga ni Brother Tony, kasama yan sa responsibilidad na ipinasok mo. Manuman mga bata, mga kabataan ngayon, matuto tayo mag-appreciate Tama. ng sacrifices ng ating mga tatay. Yun. Pangatlo, the father also feels the weight of responsibility. Bagamat sinasabi natin at biblical naman na nasa atin ang burden of responsibility, hindi naman ibig sabihin na dahil tayo, Brother Tony, ang leader ng pamilya, magaan sa atin yan. Yung kaguluhan ng mga bata, yung ingay ng asawa, yung sigaw ng nanay, Yeah. dalawang tao yun, yung nanay at yung asawa. Di ba? Yung mga problema sa tahanan, yung problema sa trabaho, yung problema sa kapitbahay. Totoo Sa yan. tatay lahat yun. Tama. Kaya very important. Alam mo, alam ko ito ba dito, pag may kumatok sa bahay, malalaman mo kung sino ang namumuno ng bahay, kung sino ang humarap. Maraming mga mothers, may tao, puntahan mo. Di ba? Or, ang worst, sila ang pupunta, sila ang harap, sila makipag-transaction. Ang dapat talaga humarap tuwing may pupunta sa bahay should be the father. Pamamahay mo yan eh. And yung pamamahay mo, that was built, that's a labor of love. Sacrifice, hard work, sweat, blood, and tears. Yung maitayo mo yung haligi, mabubungan mo yung bahay, ilang beses inisip ng tatay yan. Kung yung budget ba niya ay magkakasya. Anong klaseng yero? Pagtitipirin ko na lang muna. Yung manipis lang muna, gauge 12 lang muna o gauge 14. Saka na yung mga makakapal kasi kailangan may bubong lang muna. Maraming inisip ang mga tatay. And when it comes to the home, kailangan ma-feel ng tatay yung konting respeto. Alam mo, Amen. yan ang number one expression of love within the family. Respect. Huwag mo siyang mahalin, huwag ka mag-express ng pagmamahal sa kanya, okay lang yan. But pag binastos mo ang tatay, napakabigat yan, Brother Tony. At kung pwede niya lang pagbuhatan ng kamay, yung mga bata, huwag naman yung mga bata, yung asawa niya, asawa na lang. But not to be going against yung oath niya, yung sinumpaan niya sa pulpito, na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. So yung sinasabi ko kanina, everything in the home is a labor of love, but beyond that love, it is expressed in sweat, blood, and tears. That's right. So yung pamamahay niya, yun ang kaharian ng tatay. Ang kailangan dyan, konting respeto lang. Sa mga bata ngayon, kabataan ngayon, sana matuto kayo magrespeto sa mga tatay ninyo. Sa mga nanay, mga asawa, lalo na kayo. Ma-emphasize po yan, ha? Lalo na kayo. Sana matuto sila magrespeto sa mga husbands nila. Totoo yan, Brother Tony. Amen. Because maraming tahanan ngayon, kaya naghihiwalay, kaya nag-aaway, is because Wala. somebody would like to lead in the home. Yeah. May nais mamuno. May nais magpapatakbo. Yung bata, yung anak, madaling pagsabihan eh. Di ba? Yung asawa, mahirap. And there will always be the subtle effort to seize power, kudita, revolution. Na kung saan, if you go back in biblical times, ang pinakaunang na kudita, si Lucifer. But yung gano'ng ugali dapat, hindi dapat makitaan yan sa tahanan ngayon. At kung magmamahalan lang at magrespetuan lang ang bawat isa, Brother Tony, lalong-lalo sa tatay, alam mo,
alas 4 pala, tatay, gising na yan eh. Alis na ako, magtrabaho na uli ako. That's right. Because he feels energized. He feels na rejuvenated siya. Trabaho uli ako, di bali makadahirap-hirap ako sa labas. Basta pagbalik ko, respetado ako ng aking flock o ng aking family. Totoo yan, Sir Roy, no? Ma'am Ron, sumami na siya banggitin. Sir Tony, gusto ko lang dagdagan yung sinabi nyo ni Sir Roy, lalo na dun sa 3 points na tackle na natin about yung burden, yung sacrifice, at yung weight ng responsibility ng isang tatay in relation doon sa verse natin na yung deep compassion, yung tender mercy, yung love. Dahil ang naalala ko po dito kay walang dahilan ang bawat isa na anak ka ngayon na magsabing wala naman akong tatay. Totoo yan. Dahil dito sa mga points na nabanggit na po namin, dito ko nakita yung deep compassion ng Panginoon natin. Tama. Kung maalala natin yung John 3:16, paano ibinigay ng Panginoon yung sarili niyang anak. And that's sacrifice. Yeah. And that's the burden. Amen. And yung responsibility. Dahil alam ng Diyos, hindi natin siya kayang abutin. Kaya siya yung umabot sa atin para lang sa magandang kinabukasan natin. Na hindi tayo mapahamak doon sa impure. And that's the point of understanding the heart of the Father. That ganun mismo yung puso ng mga tatay na hindi natin nakikita kung maging passive lang tayo. Kaya yung simpleng pag-recognize natin, pag-acknowledge natin yung presence nila. At totoo yan na kung ano yung pakikitungo natin sa kapwa, lalo na sa tatay natin, nagsasabi yan kung paano natin, ano yung relasyon natin sa Diyos. Yun. Dahil Check. kung maganda yung relasyon natin sa Diyos, na tinuturing natin siyang, si father ko yan. Kaya kahit wala akong tatay, ramdam na ramdam ko. And I'm speaking of myself, sir, dahil hindi ako lumaking may tatay. Pero hindi ko naramdaman yung kulang. It's because alam kong may tatay ako, yung Panginoon, yung Amen. kanyang pagmamahal, yung sacrifice. Kaya Team Prep, please, huwag nating baliwalain ang programang ito, yung pinag-usapan ngayon na ganun tayo kamahal ng ating mga tatay. Check. Tama yan. Alam mo ba, Tony? Ito, tip ito sa mga nanay, at sa mga young ladies. Alam mo, mga lalaki ba, Tony? Lalo pag nag-asawa na at naging husband, naging tatay, by nature, ang lalaki hindi expressive. Kaya anong tawag natin sa mga lalaki na masyadong expressive? Ano yun, Sir? Eh di yung may pinantik yung galaw. Di ba? Sa tahanan, pag uwi ng tatay, ang gusto niya, tahimik lang. Respeto lang. Bless you mo bata. Tay, kumain ka na ba? Yung nanay, kain ka muna ito. Hindi mag-iingay yan. Ang gusto niya, pahinga lang. And he would just like to absorb everything. Uy, okay, tahanan ko. Andito yung mga bata. Andito si Mrs. Salamat sa payo, tahimik siya. Kaya salamat naman at may pagkain dito. Hindi mag-iimik yan. Hindi ibig sabihin, indifferent siya. Kung magtanong yung misis, anong gusto mong ulam? Ang normal na yan, kung ano meron lang dyan. Siguro kumain na sa labas to, iisipin ng misis. Sino man kayang kasama nito kumain sa labas at walang ganang kumain dito? Oo. Pero ang tatay ba dito, ang gusto, tahimik lang. Katahimikan na sa tahanan. Napag-isipan Kasi pa ng pagod yan masama. Yung misis, kung ano na iniisip. Naglagay ng gusto mo ba ng, yung boses nagbago na, di ba? O gusto man tubig o juice? Hindi, okay na to, kain na. Abay talaga naman, wala nang gana ito ha. Sino kayong kasama ito? Nito Naku. kanina. At doon nag-uumpisa because hindi nyo naintindihan. Many times, pag nasa bahay lang sila, yung tatay minsan, nag-iisip parati mga tatay ba dito ni? Maraming iniisip yan. Para ang pamilya hindi na mag-isip. Yeah. Para totoo ang yan. pamilya hindi na problema. Yeah. Pambihira. Yung gulong ng motor, bibilhin ko naman yung gulong ng motor, nakakalbo na eh. Pambihira. Kuba na nga yung gulong, pabilog, nakakalbo 8 na. pa. 8 na, di ba? Iniisip ng tatay yan. Eh yung nanay naman na ubod ng pakachismosa. Kaya importante mga nanay, huwag kayo maghalubilo sa mga kapwa nyo nanay na sisirain ang ugali nyo. Yun. At kayo mga young ladies sa Team Prep, huwag kayo makipaghalubilo sa mga babae na tuturuan lang kayo pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Yun. Sasabihin ng nanay, eto, kanina pa to, tahimik lang to. Sino kayo iniisip niya naman niya? Oo. Pambira. Eh ikaw, iniisip mo problema ng pamilya. Yung asawa mo, pinagdududahan ka ng mali. Tapos Grabe na. naisipan mo, ay, oo nga pala. Nag-overtime pala ako. May makukuha pala akong
extra bonus, extra pay. Yun ang pwede kong pambili ng gulong ng motor ko. Para di mahirapan yung mga bata pag ihahatid ko. Pag ihahatid ko si Misa palengke, di siya mahirapan. Napangiti ka bigla, di ba? Yes. Kita mo, naalala niya dati niyang girlfriend. Oh, di ba? Ang naglalagay ng laman sa action ng tatay, yung asawa. Yun. Ang puso ng tatay, tahimik lang kasi maraming iniisip yan. And many times, pinag-iisipan ng asawa, Ara. Huwag mong gawin yan, Bird, balang Ma'am araw. Sai, Na indifferent siya, di ba, Sai? Ito, tip ito sa mga nanay at sa mga young ladies, time will come, darating kayo dyan. That's right. Ang tatay, ang gusto niya, mag-isa lang may kape. Makita niya na that the household has been well provided for, ang ref may laman, ang gasol may laman, kung mag-blackout man, may kandila, naka-charge ang rechargeable, ang solar na i-charge. Kontento na ang tatay dyan, masarap na siya magkape, mag-isa yan. Hihigop yan ng malalim. Ano mang mangyari, okay ang pamilya ko. I've done my part. Sana pag nakita nyo ang mga husband at mga tata nyo ng ganon, huwag nyo pag-isipan ng masama. Yun. Tuwa ka ron, ha? Kasi sir, mag-isip na, hindi ako kinakausap. Ayaw niya akong kausap. Mas gusto niyang iba ang kausap. Ayun! Di ba? Again, sabi ko kanina, many times, pag uwi sa tahanan, ay ang tatay kasi, kung anong transaction sa araw, hindi pa niya pag-iisipan. Transact yan, kausap ng kausap. Ang gusto niya, tahimik sa bahay, kung may mesa siya, may kwarto siya, may opisina, doon niya isa-isahin. Ipoproseso lahat. Iproseso niya, ito pala si ganito, ito. Ano isipin na nai? Eto, nagkulong na naman. Sino naman kayong ka-text nito? Yun, yung mga ganun ha, mga ganun. Mga simpleng bagay yan. But kung maintindihan ng bawat isa na ang lalaki ay ganun talaga, mas less ang maging friction ba na Tony Mabuti, sir, nabanggit mo yan. sa tahanan, lalong-lalo na pagpalapit ng Father's Day. Yun. Alam nyo, pambihira naman kayo mga mothers kayo. Kapag maingay, may sasabihin. Kapag Baka tahimik, tahimik. may sasabihin pa rin. Hindi na namin alam kung saan kami lulugar. Hindi, pero alam nyo po, no? Yan yung mga karaniwan na nangyayari po, no? Kaya alam nyo po, mga kapatid, team preparation at sa lahat na nanonood sa amin ngayong pong gabi, we should understand the heart of the Father. No, ganyan po yung ginagawa po niyan. It doesn't mean na siya po ay tahimik. Alam niyo po yun, Sir Roy, totoo yan eh. No, kapag tahimik ang isang tatay, hindi ibig sabihin na ginagawa niya lahat kung ano ang gusto niyang gawin. No, may mga times na gusto niyang sumantabi, tumabi muna para iproseso lahat kasi nagpaplano na yan hindi para ngayong araw na yan eh. Nagpo-proseso na yan para sa susunod na linggo. araw. Yes, sir, susunod na araw. No? Na linggo o araw man yan. Kaya ganyan po yung kaisipan ng isa pong tatay. Alam niyo po, nakita niyo po yung burden. Nakita niyo po yung responsibility, yung weight ng responsibility. Nakita niyo po yung mga sacrifices na ginagawa ng ating pong mga tatay. Dapat makita po natin yan. Huwag na po natin dagdagan pa yung burden. Iyon. Huwag na natin dagdagan yung problema na kanya pong natanggap habang nagtatrabaho, nasa bahay para makapagpahinga, para sabihin natin peaceful yung kanya pong kaisipan, tapos pag uwi niya, pambihira, problema pa rin. Ay, alam nyo, bugbog na nga sa trabaho, bubugbugin pa kahit sa loob ng tahanan. Huwag po. Ayun. Kaya ikaw, young people, ang magiging mindset mo dapat isipin mo kung papaano ka maging blessing o papaano ka makakatulong sa iyong tatay. Dahil hindi biro ang burden, hindi biro ang sacrifice, at hindi rin biro ang responsibility na dala-dala ng ating mga tatay. No? Kaya kung hindi mo man naisip po yan team preparation, ganyan ang kaisipan, ganyan ang katangian ng ating pong mga tatay. No? Alam niyo po mga kapatid, team preparation, hindi sa lahat ng oras may answer sa problema ng ating mga tatay. Isipin mo yun, hanggang ngayon wala pa ring answer yung problemang yun, dala-dala niya pa yun. At alam niyo po ba yung dala-dala niyang problema, hindi lang po isang araw po yan. Dala-dala niya yan, araw-araw bilang isang tatay. No? Kaya alam niyo po, team preparation, hindi po biro ang mag-lead ng isang household. Hindi po biro ang mag-lead ng isa pong tahanan. No? Kaya mga kapatid, sana nakikita po ninyo, ganyan pala kabigat yung responsibility ng tatay ko. Kahit pa paano, makatulong man ako,
ang pinaka-the best dyan na kaisipan ng isa pong kabataan, wag akong magpapasaway sa tatay ko. Malaking bagay yun, mga kapatid. Team preparation. Okay? So baka may nais din po kayo banggitin, Ma'am Mga Alice. ladies, oh. Yes, sir. Ang ganda po ng every time na may ganito po tayong pinag-uusapan patungkol po sa ating mga tatay, nakaraan mga nanay. Palagi ko pong nababanggit noon na ako po ay hindi rin, hindi po ako lumaki sa godly family na talagang kilala na namin ang Panginoon. Pero hindi po yun yung rason, naging rason para magkaroon po ako ng sama ng loob sa Check. aking magulang, especially sa aking tatay. Kasi alam niyo po, kahit hindi po kami nakakapagsimba ng kagaya ng meron kami ngayon, is kung paano niya po yung responsibility niya bilang tatay. Nakikita ko po ito sa mga puntos natin kanina. Nandun yung kanyang sacrifice, nandun yung responsibility niya, yung burden niya. Kasi, at mas na-appreciate ko yun. Nung nagkakaedad na po ako, Talaga, hindi pa naman. yung ganun po pala talaga. Nabanggit niyo rin po kanina, sir, na hindi ganun, may mga father na hindi po talaga expressive. Pero andoon po yung pagmamahal nila, ipinapakita po sa atin, yung pinaparamdam nila, yung pagpo-provide lang po ng pagkain. Kasi kami po, 6 nga po kami actually 7, nawala lang isa. 6 po kami. Tapos, before, ang pinakatrabaho ng tatay ko nag-umpisa is construction worker. Imagine po, 6 kami. Tapos, that year, 2019 something pa po, 6 kami, siya nasa Manila. Kami po sa lahat nasa Bicol. Kung paano niya po kami palakihin, paano po siya mag-sacrifice. Kaya sabi ko, grabe po talaga yung burden, grabe talaga yung pagmamahal, yung responsibility ng especially ng isang tatay. Kaya nga po yun na nga po, habang lumalaki, nagmamature po tayo, nung mga una, iniisip ko, ba't parang, lalo nang dumating ako sa church, sabi ko, bakit parang hindi ko nakikita sa kanya yung tinuturo ng pastor natin. Pero, hindi pala yon rason para magkaroon ka ng sama ng loob. Kundi, naging, naging burden, o naging ano po yun sa akin, naging tulong, o naging lesson po sa akin na hindi pala lahat ng, bagamat hindi lahat po ng, nabigyan po kayo ng ganun tatay, pero alam niyo po, naging way po yun para siya po ay mapalapit sa Panginoon. Bakit po? Kasi nauna po kaming nakarating sa church. At that time, pinapanalangin po namin kasama nung nanay namin. Nadala po siya dito sa church sa pamamagitan po nung nakikita niya po na kung ano yung tinuro niya sa amin. Ako personally, tinuro niya hindi lang by words, pero yung actions po niya, yung thoughts po niya na tinuro niya, yun po yung nakita niya. Kaya nga po, nadala po namin siya sa church. At the same time, hanggang ngayon po, nakikita po namin na siya po ngayon ay kung ano po yung napapakinggan niya sa church na tinuturo niya po o pinapakita niya na po sa amin sa tahanan po namin. Kaya nga sabi ko nga, bagamat malayo na po ako sa kanila ngayon, natutuwa po ako. I mean, wala na po ako sa sa poder po nila. Natutuwa po kasi hindi andon yung gumagawa po siya ng paraan. Sabi ko nga po sa inyo, kwento ko po sa inyo last time na siya pa po mismo ang nagbigay sa akin ng pera. Sabi niya, eto, kasi meron daw siyang sideline. Kaya natutuwa po ako na sa part po na yon, malaki po ang natulong po talaga ng simbahan na ito. Kung wala po itong church na ito, maaaring wala pong ganong idea ang tatay ko. Wala po kaming ganong klaseng family. Wala pong idea o papakitang ganyan na pagmamahal sa amin yung tatay. Kaya salamat sa Panginoon, nakita ko po doon from nung maliliit pa po kami hanggang ngayon, nandun po talaga yung kanyang sacrifice, yung responsibility, yung burden po niya na pinapakita niya po sa amin. Kaya Team Prep, grabe po yung programa natin na ito. Malaking tulong po ito sa bawat isa po sa atin. Especially po sa atin mga nakikinig po sa gabing ito. Thank you po. Amen. Alam mo, totoo yan sa sinabi ni Aray. Each of us, at pati yung mga taga-subaybay natin, I know ang bawat isa sa inyo, kayo, ang mga nakaupo sa halan ninyo, at yung mga naka-live audience dito, bawat isa ay may kwento ng sacrifice ng mga tatay natin. That's right. Para lang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan, ika nga. Kakasabi ng sister ko rito, nanonood sila sabi niya, ngayong araw, ang 60th anniversary, wedding anniversary, parents namin. Wow. Today, June 19. Wow. So, happy 60th wedding anniversary. Wow, amen. Happy yan. Amen, wow. And sabi niya rin ni Sol Maris na, dati yung father ko, manager na isang minahan sa isang malaking corporation, isang company.
Pero ang layo sa amin, 8 or 9 hours. Ngayon, 3 hours na lang yun eh. Back then, half day, 12 hours. Tapos delikado. Pero manager siya doon. Kami ay lumalaki na. Alam mo, nag-resign siya. At naghanap siya ng trabaho, nag-umpisa siya ng private practice sa accounting. So, zero ka, wala kang kliyente. Umpisa mo ng kayod ka. Bakit? Para andun siya, para bantayan kami. Wow. Ito yung mga simpleng sacrifice. I know about it on your father. May kwento ka sa kanya. That's right. Alam ko sa'yo, may kwento ka rin. Kay Brother Nestor, Rona, may kwento tayo bawat isa, pati mata kasubaybay natin. At ito mga sinasabi natin kanina. Ang mga tatay, they don't ask for any appreciation. Ay, pat on the back, tayo galing mo Respeto lang. Because they know what they are doing. Sulit ito, dahil ito ay para sa atin, Brother Tony. Totoo yan. Alam niyo po, no, totoo yung sinabi kanina ni Sir Roy, no? Habang nagsasalita kanina si Ma'am Ara, na maliban doon sa nagkakaedad na siya, naalala ko rin yung kwento ng tatay ko habang i-share po siya. Ganun din sinabi po ni Sir Roy sa kanya pong tatay. Alam niyo po, ngayon pong gabi, team preparation, bilang isang anak, balikan natin kung ano yung mga sacrifice na ginawa ng mga tatay natin. At yan ang gawin nating fuel kung bakit kinakailangan natin na mag-participate this coming Sunday to celebrate Father's Day. Yeah. No? May mga sacrifices na hindi kayang palitan ng amount ng pera. Pero ang pinaka-the best po dyan ay makita po yung respeto ng mga anak, paggalang, pagmamahal ng mga anak. Alam niyo po, mas mahal pa yan kera sa perang matatanggap ng mga tatay natin o regalong iniisip po ninyo. Anyone can give a expensive gift, pero it takes a special son or daughter na maipapakita niya na mahal niya ang kanyang tatay. Why not this coming Sunday? Napakaganda po na maipakita po niya yan. No? Yung na dapat, no, kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan, no, mga magulang, palagi na lang natin ibiniblame kung anong meron sa mga tatay natin. Tatandaan natin, walang perpektong tatay. No? Pangalan lang meron. Yes. Naalala ko si Ma'am Ara, pangalan ng tatay niya, si Tatay Perfecto. No, pangalan lang merong perfectong tatay. Pero yung makita mo yun na perfecto yung sa pong tatay, wala. Even you, hindi ka rin perfecto. May mga bagay tayong kahinaan at meron din tayong masasabi natin na magaling tayo sa mga bagay-bagay. What I'm trying to say, team preparation, even though may mga pagkukulang man yung mga tatay po natin, hindi natin maipagkakaila na minahal tayo ng mga tatay po natin. No? Alam nyo, kanina sinabi po ni Sir Roy, ni Ma'am Ara, yung mga experience nila sa tatay po nila. Naalala ko rin yung sakripisyo ng tatay ko. Alam niyo po yung tatay ko, hindi naman lingid sa kalaman ng iba po, nagkaroon ng karamdaman yung tatay ko. No? Dahil po yan sa pagtatrabaho. Sa mga hindi po nakakaalam, yung tatay ko, security guard po yan. Wow. 12 oras nagtatrabaho. Hindi lang minsan 12 oras. Kapag walang karelyebo, straight 24 hours po yan. Yan. Kaya alam nyo po, dumating sa point na bilang isang anak, natuwa ako kasi dati hindi namin kasama tatay namin na nagsisimba eh. Pero it is a great experience to see my father na magkaroon siya ng day off, makasama namin sa loob ng bahay-sambahan. Alam niyo po, yun yung mga bagay na tinetreasure ko hanggang ako ay tatay na rin. No? Ito, sinasabi ko po ito, team preparation, you should be thankful na may mga tatay kayo nakasama po ninyo sa simbahan. Check. Nakakalungkot isipin na lumaki na kayo sa simbahan, pero yung pagre-respeto natin ay na-expect natin na lumaki sa simbahan, dapat given na yan nandiyan na yan na ipapakita natin yung respeto sa tatay natin, na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa mga tatay. It is a sad sight na makakita tayo na lumaki na sa simbahan, pero walang pagre-respeto sa ating mga tatay. Please, wag naman tayo dumating sa point na ganyan, na palagi na lang natin biniblame ng yung ating po mga tatay. Tatandaan natin, alam niyo po, yung mindset po dapat kung maayos yung puso po natin, hindi tayo nakafocus sa kamalian ng mga tatay natin o kakulangan ng mga tatay natin. Kundi dapat tayo po ay nakafocus sa mga magagandang bagay na ibinibigay sa atin po ng mga tatay. And I think it is enough reason
na kahit pa paano maibalik din natin yung sakripisyo na ibinibigay sa atin, team preparation. At sa lahat ng nanonood po sa atin ngayon pong gabi. Yan po ang puso ng ating pong mga tatay. Sir. Alam mo ba dito, totoo yan, ano? Yung mga binanggit natin kanina, mga totoong dahilan yon, mga totoong points yon, na yung sakripisyo ng tatay, yung, may isa pa rito ba dito that he does not show all his worries. Yung sinabi mo kanina ba dito, marami siyang iniisip, but pagdating sa pamilya, hindi niya pinapalabas yun. Ito yan. Na alam niya yung ganitong maaaring yung gasol o yung bigas o yung ulam hanggang gantong araw lang. 2 araw lang. So, yung kanyang katahimikan ba dito hindi niya iniisip yung dati niyang girlfriend. Wala siyang time dun Maliwanag yan, ha? Okay, kaso pag-iisipan pa ng masama ni Sai tuloy. Ay, hindi naman si Ma'am Sai. Hindi naman. Di ba? Kaya siya tahimik. Paano daw Hayaan niyo nalaman? muna. Give him the space. Give him the time. Give him the space. Kasi ang pinaplano niya ba dito sabi mo nga, hindi lang pa ngayong gabi. That's right. Ang napakahirap dyan, sa totoo lang, sa mga tatay na mga leader, yung naabutan ka na wala kayong gasol sa bahay. Ako po. Yan ang Walang pinaka-the worst. bigas. Walang Yan, ulam. naka-the worst. Napaka-irresponsabling tatay niyan. Sa totoo lang. Parang yung sinasabi ni Pastor parate, yung driver na maubusan ng gasolina, pardon my time, katangahan yun Maubusan ka ng gasolina, driver ka, hindi ka dapat maubusan. Nasa isip mo parati yan. Ang mga tatay, ganun din yan sa bahay. Hindi dapat maubusan ng mga laman ang bahay. Because ang mga apekto, hindi naman siya Totoo yan. Anak niya, misis niya, pamilya niya. That's right. So give him the respect, give him the space. Hayaan mo siya, he wants time to be alone and just to absorb everything. Sabi mo nga ba dito, to process everything. Yeah. Eto mga nakausap ko kanina. Alam mo mga tatay ba dito, pag may mga kinausap tayo, most of the time, seryosohan to na kailangan pag ipaprocess mo, pag bulay-bulayan mo. Kasi it could mean a promotion, it could mean an extra income, it could mean more opportunities Yeah. to have other source of income. Yeah. Pag mga nanay ang kausap, chismis lang yan Hindi na kailangan i-process yun chismis lang yun Di ba? So, yung mga tatay, when you, young people, when you see your fathers like that, hayaan nyo sila. Pag gusto mong kape habang nag-iisip ka, alam ko pa marami kang iniisip para sa amin Dala mo ng kape, dala mo ng tubig na malamig. And yung ganung simpleng bagay ba dito tanggal ang burden ng tatay. Amen. Na naramdaman niya. Amen. No? Alam niyo po, team preparation, habang nagsasalita si Sir Roy, alam niyo po, share ko na rin po sa inyo, tatay na rin po ako. At hindi niyo man po napapansin, kasi palagi tayo nandito, busy tayo sa mga ginagawa natin dito sa church. Alam niyo po, there's so many times na na-experience ko po yun that you are worrying anong mangyayari kinabukasan. Because, alam niyo po, yung perang meron ka, isapat na lang para sa araw na to. Alam niyo po, yung palang, napakabigat na. No? Alam niyo po, maaaring yung ibang mga tatay ay nararanasan din po yan. No? Pero alam niyo po, itong kagandahan sa simbahan po natin, may problema man. Yung burden na meron po tayo, sabi naman ng Biblia, kung meron kang burden, ilapit mo yan sa akin. No, yan po yung sabi po ng Biblia, ilapit natin sa Panginoon. Dito natin makikita yung kapangyarihan talaga ng Diyos sa buhay po natin. No? Bilang isang tatay, bilang isang kabataan. Alam niyo po, hindi po biro magpalaki ng mga anak at hindi rin po biro na maging tatay at maging leader ng tahanan. Tatandaan niyo po yan. No? Hindi naman po lahat po ng nangyayari sa buhay ng isang pamilya is parang alam niyo, pacham or pachamba. Hindi. May mga bagay po diyan na pinagpaplanuhan ng maigi ng mga tatay po natin. No? Kaya alam niyo po, team preparation, ganyan po yung mindset ng mga tatay po natin. No? Maaring yung iba po diyan, hindi man alam niyo po, may mga times na tahimik sila sa loob ng tahanan. Totoo po yun Nagpaplano na yun. Nag-iisip po yun. Hindi po yan yung tipong nag-iisip ng iba po mga bagay. Hindi, nag-iisip po yun para po sa pamilya. Para ma-provide yung pangangailangan mo. Check. Tapos ikaw, anak, nawalan ka lang ng internet, nagwawala ka na. Yun. Hindi ka lang mapagbigyan na mabilhan ng bagong cellphone.
Kala mo kung sino kang bata na nagwawala. Pambihira, Hindi ka makatulong sa simpleng household chores. Yes, sir. Kalaki-laki ng braso mo. Kung Yes, mag-basketball ka, Mm. ang lakas mong lumundag. Yes, Diba? sir. Ay, kung sa court, ay bigay na bigay ka. Sa bahay, tamad na tamad ka. Yes, sir. Sa Facebook pa, tapos pumeflex pa, gumaganyan, no? Iyon. Bira. Ganyan yung profile pic, oh. Tapos yung pala, hindi marunong maghugas ng pinggan, hindi man lang makatulong sa loob ng tahanan, nakakahiya po yan. Lalong-lalo na, lalaki ka. Diyos ko po. No, kaya alam niyo po, team preparation, dapat, no, this coming Sunday, no, why not na magkaroon tayo ng plano? Yun. Ito pong pwede po nating maisuggest ngayong pong gabi pong ito as we prepare this coming Sunday for Father's Day. Ngayon pong gabi, may ilang araw pa. Tomorrow, Saturday. And then this coming Sunday is Father's Day. The question is, sa lahat ng mga young people, even the wives, the question tonight is, how will you celebrate Father's Day? Yun. Ang pinaka-the best po dyan, kung wala po yung inyo pong mga tatay, why not to encourage them to celebrate Father's Day in the church? Pinaka-the best decision po yan. Tatandaan po ninyo, hindi, yung iba po nating mga tatay, okay, given na nasa malayo po sila. No? Pero alam niyo po ba, may palagi pa ring answer po dyan. Why not to make an effort to communicate with them? Iba. Tay, this coming Sunday, Father's Day, medyo malayo ka, tay. Kung hindi man kita makakasama this coming Sunday, as we celebrate Father's Day, ngayon po, nais ko pong ipaalam na nasa isipan kita, iniisip kita, aking tatay. At gusto ko pong sabihin na mahal kita. Pambihira, hindi po yan cheesy. Hindi po yan yung parang corny. No, napakaganda po na makasanayan natin bilang isang anak na maging expressive tayo sa ating pong mga tatay na mahal po natin sila. Hindi naman, wag naman sana na expressive tayo na I love you too, I love you more, I love you Naman. three. Sa ibang tao, sa Ayun. tatay, hindi ka man Hindi lang makapag I makapa-express. love you. Ano ba naman yan? Di ba? Alam niyo po, there's something wrong within you kapag kapag nakalimutan ninyong sabihin na mahal ninyo yung mga tatay po ninyo. So please, no, make a plan this coming Sunday as we celebrate Father's Day. Alright? Baka, Ma'am Ara, may mga nais po kayong banggitin. Mga comment po sa atin ng mga viewers po natin. Nahin ko na po si Memorial, sabi niya po kanina. Sabi ni Memorial kanina, mapalad po ang mga asawang babae na may asawang responsible. May mga tatay na madaling magsawa sa trabaho. Ang sabi Totoo naman yan. po, at ang sabi niya rin po, kaya maganda kung asawang babae ay wise spender, hindi waldas. Yeah. Sayang ang pinaghihirapan ng tatay kung di marunong ang asawa sa Totoo yan. finances. Totoo yan. At ganoon din po, sabi naman po ni Ma'am Sandra, ang tatay ko madaling araw pa lang pumupunta na sa palengke upang sa maghapon merong kaming pagkain. At ganoon din po, si Ma'am Muriel ulit, ang tatay ko pati nanay ko, pinagtapos kami kami lahat sa pag-aaral. 12 kami na mga Wow. kapatid. Good provider sila at sa huli, pareha silang nakakilala sa Panginoon. Pero, Sister Muriel, wag mo na isama ang tatay mo sa Sunday. Kasi sabi niya, hulukayin niya para. Wag na. Wag na. Okay na yan. Nakakilala siya. hindi na. Oo. Tapos sabi ulit din ni Ma'am Sandra, ang training ng tatay ko, pag hindi kami naghugas ng plato, may flying saucer. Itapon niya para wala kami. Kailangan masipag ako naghugas ng plato. Ayun po. Kaya marami po nilang mga comments para sa kanilang mga parents or sa kanilang mga tatay. Yun, Angela Kim. Sabi ni Angela Kim, Happy Father's Day po sa aking foster father in the service, Sir Trinidad, sir. The man who believes in my potential amidst my darkest path in my career. I might not have enough time to bond and socialize right now because I'm still chasing my goal. Ito, pinag-aaral ko to ng law. Wow. Take up ko to ng law.
but soon your foster daughter will become one of your legal elites. Wow, amen. Wow, amen. Thank you and happy Father's Day, sir. Happy Wow, Maraming salamat, amen. Kim. Maraming salamat. Amen. Kim Angelo. Wow, Ren. amen. Yeah, thank you. And, Amen. Sir, gusto ko lang pong ipaalala din sa ating mga kabataan. So, kanina nabanggit natin yung sa mga tatay natin, personal na mga tatay, kinikilala nating tatay. Huwag nating kalimutan din ang ating father of faith na walang iba ang Yeah, ating yeah. mahal na That's right. pastor. Amen. Na yung magpasalamat tayo sa Kanya at higit sa lahat, yung makita ng pastor natin na naipamuhay natin yung kanyang tinuturo sa Tama. atin. Check. Yun yung pinakakasiyahan ng ating pastor na nakikita yung sumusunod tayo sa standard. Kaya alam niyo na, Team Prep, kapag hindi kayo sumusunod kung ano yung tinuturo, malulungkot, masasaktan ang pastor natin. Check. Totoo po yan. Totoo yung sinasabi po ni Ma'am Rona. Kaya alam niyo po, team preparation, may mga bagay man na nababanggit po na nasasaktan po tayo, na nababanggit po minsan ng ating pong mahal na pastor, isa lang pong ibig sabihin po niyan, mahal niya tayo. Kesa yung pipiliin niya na palagi na lang sa in favors na gusto mong mapakinggan, hindi niya ginagampanan yung tungkulin niya. Even inside the home, may mga tatay po tayong ganyan. Wala naman pong ibang mga tao na magsasabi nung totoo talaga na hindi ka dadaan sa pasikot-sikot pa para hindi ka masaktan, no? Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang pinaka-the best po na ituturo po sa atin, yung tipong masasaktan ka pero may matututunan ka. Kaya team preparation, salamat sa mga tatay po natin. Salamat po sa ating pong pastor na siyang nagtuturo po sa atin. Katulad nga po ng paalala at reminder po ni Ma'am Rona, wala pong ibang kasiyahan yung ating pong pastor, even our own father, na tayo po ay lumaki o tayo po ay maayos yung ating pong pananampalataya sa Check. Diyos. Yan ang the best gift na pwede po nating maibigay sa ating pong mga tatay. Team preparation. Alright, sir, right, sir. Alam mo ba, Tony, bago tayo magwakas, Ay, ang sige, bilis sir. ng oras talaga. Ikaw muna, Sai. Oh, sir. Mag-share lang din po ako saglit. Nabasa ko po, sir, yung verse about sa father po. Proverbs 23, verse 24. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. So, Amen. ini-encourage ko po yung lahat ng team prep na huwag tayo magpapasaway sa ating mga magulang kasi iba nga yung joy ng ating father sa atin. And nakapasalamat ako sa Panginoon, bagamat hindi namin kasama yung aming father dito, ay naranasan ko rin po yung pagmamahal nung aking father sa amin. Yung talagang sinasabi nga ni Sir kanina, yung one time na nagbabiyahe kami, mabilis na to, one time nagbabiyahe kami, talagang hindi ko nakitaan siya ng problema na nag-worry siya kasi talagang merong sa NLEX na maggagano na bus sa amin. Buong family kami, normally kami. And nakita ko sa father ko kung gano'n siya kakampante na kalma, and then talaga nagpre-pray yung mama ko na muti kami maano ng truck. Pero nagilid niya yung sakyan, tapos yung gulong namin maayos. And nakita ko na pag nasisira yung mga namin sa bahay, sabi nga ng Sir Roy, dapat marunong ang lalaki mag-ayos. Naputulang kami ng kuryente, ginagawa niyang battery yung, para may electric pan kami, yung binababa niya yung battery ng coach namin para may electric pan kami yung mga bata. Noong mga times na nawawala kami ng kuryente. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa pagmamahal ng magulang, lalong-lalo ng tatay. And nagpapasalamat din po ako sa ating pastor sa pagmamahal niya mula nung sa mga bata tayo sa team prep. At hanggang mag-asawa po ako, ay na-appreciate ko po lahat po ng father sa area, ayan, sa mga area po namin, and dito po sa team preparation, yung mga tuturo sa atin. Kaya ang challenge ko po sa atin ay maging pagpapala po tayo sa ating mga magulang, lalo na sa Bible talaga. Ando doon yung blessing kapag lalong-lalo na hindi tayo nagpapasaway sa ating mga magulang. Sir, yun lang. Happy Yeah. Father's Day po sa lahat, and Pastor Hill. Alam mo ba, Amen. Tony? Ito ang challenge ko bago tayo bilis na oras talaga no? Yeah. Oh, sa lahat ng mga taga-subaybay, whether live or sa studio or online, virtual, bago mag-Father's Day, why not give baka meron pa dyan ba, Tony, katampuhan niya ang tatay niya. Yeah. Baka meron dyan, di pa niya na-text ang tatay niya, Yeah. 3 buwan, 4 na buwan na. That's right. Why not find time before Sunday, bago maghating gabi ng linggo, to text your father? Amen. Tawagan mo, The kumusta best. ka na? Happy Father's Day. The best. Di ba? Wag niyong hayaan na lumipas ang linggo, ang Father's Day,
that you will not make amends, Amen. or that you will not greet, or that you will not Amen. express your respect and your love to your father. Amen, amen. Napakaganda po yung sinabi po ni Sir Roy, no? Kung hindi mo gagawin yan, kailan pa? No? Yeah. Kaya ang pinaka-the best po dyan, gawin mo na hanggat may pagkakataon ka pa. Check. Dahil hindi sa lahat ng oras, yung tatay natin ay nandyan. No? Kesa naman, sasabihin mo lang lahat ng gusto mong sabihin kapag siya ay wala na. Wag naman sana. Kaya team preparation, let's get excited this coming Sunday to celebrate our Father's Day. Dapat matutunan natin na magpasalamat tayo sa ating pong mga tatay at ipanalangin natin yung ating pong mga tatay. We should understand their burdens, their sacrifices, at higit sa lahat, gawin natin yung mga bagay na kung saan magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Alright? Kaya ating preparation, maraming salamat sa panonood. Bago tayo magpaalam, shout out po muna tayo. Alright? Alright, shout out sa mga sumubaybay ngayong gabi. Bojong Bautista, Bojong, shout out to you. Nasaan ka man sa buong Pilipinas. Brad Dean Rosauro Rodriguez, J.R. Mosquera, Josh Atchinang, Kayla Jade Aguada, Oscar Pabon Sudayon, 1-4, Class 43, Destin Estrella, George Espinar, Jimmy Spain, Jimmy, shout out to you, Nueva España, Fel Lucas, Mike Pentecostes, Mike, strike natin dati yan si Mike Pentecostes, keep tuning in, Amen, Mike, sir. Raudel May, Ann More, More. Rick, Daisy, Ken Strike, Keith Millante, Sister Kid, shout out to you, Angela Kim, Mendoza Loren, Gemma Krampatanta, Paso Rico Formanes, Bado Jed, shout out to you sa brigade mo. Ma'am Noyce Navarro all the way in France, Ma'am Yang Lorena in San Fernando, La Union, Pastor Christian Gaa, total gadgets for 53. tonight is 38. 53. The highest viewers tonight for our tonight's episode. Alright? So once again, maraming salamat sa panonood, team preparation. Bago tayo magpaalam, may mga pictures ba tayo dyan na nag-censor dyan? Ma'am Ara, pwede ba natin recognize natin sila? Maraming salamat po sa panonood at kasama po natin sa gabing ito mula sa grupo ng Team Patient sa pamumuno ni Sir George. Advance Happy Father's Day, Sir George. Father's Day, Sir Yes, George. sir. At ganoon din po sa grupo ng Team Fearless, Sir Emilio, Sir Delphine. Happy Father's Day po Advance sa inyo. Happy Father's Day, Sir also, Delphine. At ganoon din po sa Team Purposeful sa pangunguna po ni Sir Ruben. At ganoon din po sa Team Steadfast sa pangunguna po ni Sir Dave. Amen, At Sir Dave. Gusto ko picture mo dyan, salamat. maraming salamat muli. Amen. May nagsasabi dito, last Sunday mo pa yung sininda. Mamihira ka. Anyway, it's great to see you all, team preparation, na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating pong programang The Preparation. We are looking forward this coming Sunday kapag tumawag po ng yung ating pong pastor sa lahat ng mga anak, sa lahat ng mga kabataan na merong pinrepare na regalo sa inyo pong mga tatay, pwede kayo mag-forward. Ang ine-expect ko sa lahat ng members ng team preparation ay meron kayong maibigay sa inyo pong mga tatay. Yeah. Prayerfully. Amen? So, bago tayo magpaalam, Ma'am Sai, baka may nais pa po kayong batiin. Yes, sir. Happy Father's Day sa aking asawa, Brother Louie. Ayan. At syempre sa aking area leader, Sir Gerard. At sa lahat po na aming ka-area Central South family. At syempre, Happy Father's Day, Pastor Hill, Sir Tony, and Sir Roy. Ayan. At syempre sa lahat po ng PSS students na nanonood. Ayan po. At sa lahat po ng team preparation. Magsama-sama po ulit tayo next week. Amen. Maraming salamat, Ma'am Sai, Ma'am Rons. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nakasama namin ngayon at advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, nag-asam-asam na maging tatay, Yun. gusto na Yun. maging Mag-asam tatay. muna ng asawa bago Yes. maging tatay. At mukhang tatay, kaya sa lahat Grabe, magmukhang tatay. May kinukontra nyo kami dito, Ayaw ni John, ayaw ni John. tatay, yun, i-celebrate nyo sa Sunday ang yung special day at of course, Amen. sa ating mahal na pastor. Amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ma'am Ara. Thank you po. Muli maraming salamat po at Happy Father's Day po Sir Tony, Sir Roy,
At sa aming area leader, si Sir Maki, at ganoon din po sa ating mahal na pastor, Happy Father's Day. At syempre, sa aking tatay, Happy Father's Day. At kagaya ng sinabi nga kanina, maaring may mga binabati tayo na ibang tatay. Syempre, wag natin kakalimutan, unang-unang batian ang ating mga tatay. Kasi maaring sa umpisa sa Sunday, Happy Father's Day po, Happy Father's Day po sa lahat. Pero yung tatay natin, di pa natin pala nabati. Kaya, uli, Happy Father's Day po. Advance Happy Father's Day po at salamat po Team Preparation, naway naging blessing po ang ating programa sa gabing ito. To God be the glory po. Amen. Sir Roy, sir. Shout out sa lahat ng members ng Trinidad family. Kompleto sila sa Iligan maliban sa akin. Kasi nauna ako doon Monday to Wednesday. Wow. For the Amen. 60th anniversary ng aming parents. Amen. Happy Father's Day pa. Happy Father's Day sa aking brother Manoroya at Happy Father's Day sa aking brother-in-law, Sir Noel. Happy Father's Day sa lahat ng tatay ng church. Mga nais maging tatay, maghintay muna kayo. Brother Tony, Happy Father's Day Amen. sa Thank you, ating sir. pastor. Huya sir, Happy Father's Day. Thank you for being the spiritual father ng lahat ng members ng church. Amen. Big shout out to everybody, especially to Sister Christy to the max. Amen. Of course, nais ko rin pong batiin yung aking pong tatay pa. Happy Father's Day. See you tomorrow. At ganun din po sa ating pong pastor, Pastor Hill, sir. Happy Father's Day po sa inyo. And of course, hindi ko po kakalimutan, syempre, si Sir Roy. Advance Happy Father's Day din po kay Sir Roy. Alright, so sa lahat po ng nanood sa ating pong programa ngayong pong gabi, naway tayo po ay pinagpala. We are looking forward na magsama-sama po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night, and God bless us all. See you next Friday. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other,